Unang naglandfall ang bagyong Emong sa Pangasinan. Pinaghahandaan ng mga taga-coastal areas doon na lumikas dahil sa banta ng storm surge. At may ulat on the spot si CJ Turida ng GMA Regional TV. CJ? Rafi, as of 8 a.m., nakatas pa rin ang signal number 2 sa Anda at Bolinao sa Pangasinan dahil pa rin sa bagyong Emong. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng probinsya. Itinaas ng Pag-asa ang storm surge warning sa 14 na lugar sa Pangasinan. Posibleng umabot sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng alon sa baybayin. Bunsod pa rin ito ng bagyong Emong na naka-aapekto sa probinsya. Inaabisuhan ng mga residenteng malapit sa dagat na maging handa sa posibleng paglikas. Kanselado rin ang lahat ng aktibidad sa dagat. Dahil sa banta ng daluyong, itinaas na ang mga bangka ng mga mangingisda sa Barangay Bunuan Gusset sa Dagupan City. Kagabi pa raw nang maramdaman nila ang paglapit ng alon sa Pampang. Ang hanap buhay sa Tondaligan Beach, mahigit isang linggo ng bagsak dahil sa kalamidad. Pero ang ilang may-ari ng cottage, pilit pa rin nagbabantay sa kanilang kubo kahit pa may banta ang daluyong. Hindi rin daw sila makauwi dahil lagpas bewang ang baha sa kanilang bahay. Handa naman daw silang lumikas kung kinakailangan. Rafi, bukod sa banta ng daluyong ay nakataas din ang gale warning sa baybayin ng Pangasinan. Samantala, sa mga oras na ito, Rafi, ay nakararanas tayo ng panakanakang pagambon at malakas na hangin dito sa Dagupan City. Rafi? Maraming salamat, CJ Turida ng GMA Regional TV. Magkasabay na malakas na hangin at ulan ang naranasan sa La Union. Ayon kay News Cooper Del Pulido, nangyari yan bandang 1:30 hanggang 2:00 ng madaling araw kanina sa Barangay Pagdalagan, sur sa Bawang. Sa lakas ng hangin, tila kinakalampag nito ang mga yero. Ganyan din ang eksena sa kuha naman ni News Cooper Ramile Peralta sa Barangay Central East. Nawalan pa raw ng kuryente sa bayan. Sa lungsod naman ng San Fernando sa La Union, bumuhos din ang ulan at humampas ang malalakas na hangin sa isang pier doon. Nakunan niya ni News Cooper Philrich Saliot bandang 2:30 ng madaling araw. Noong mga oras na iyon, nasa signal number 4 ang Bawang at San Fernando, La Union. Humina bilang severe tropical storm ang bagyong Emong matapos itong 2 beses na maglandfall. Halos mag-alas 11 kagabi nang unang tumama ang sentro ng bagyo sa Agno, Pangasinan ayon po sa Pag-asa. Kaninang 5:10 ng umaga nang maglandfall naman ito sa Candon, Ilocos Sur. Sa update ng Pag-asa nitong 8 a.m., tinatawid na ng bagyong Emong ang Bulubunduking Cordillera. Mamayang tanghali o hapon, posible nasa bahaging Babuyan Islands na ang bagyo. Bukas, inaasahang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Taglay ng bagyong Emong ngayon ang lakas ng hangin na hanggang 100 kilometro kada oras. Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang pinakamataas na babala ngayon ng bagyo. Wala ng lugar na nasa Wind Signal number 4. Abangan po dito sa Balitang Hali ang 11 a.m. bulletin ng Pag-asa at bagong listahan ng mga lugar na may wind signals. Dahil po sa bagyong Emong, nariyan pa rin ang banta ng daluyong o storm surge. Posibleng umabot sa 2.1 to 3 meters ang taas ng alon sa dagat sa ilang coastal areas ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. 1 to 2 meters na daluyong naman ang aasahan sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Isabela at Zambales. Patuloy rin pinalalakas ng bagyo ang hanging habagat na siya namang nagpapaulan sa Central at Southern Luzon kasama na po ang Metro Manila, Visayas at Mindanao. Nagka-landslide sa Tagaytay City sa Cavite. Isang trabahador ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang barracks. Isa naman ang nasagip habang may 2 pang hinahanap. Balitang hatid ni James Agustin. Naman namin sa trabaho yan. Ayan. Balot pa ng putik ang isang lalaking construction worker na mailigtas siya ng mga rescuer mula sa barracks na natabunan ng pader at lupa sa Barangay Irwin West sa Tagaytay City kahapon ng umaga. Ang biktima dahan-dahang isinakay sa isang spine board. Isinugod siya sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Nagsisigaw yung mga rescuer, nagtatanong kung meron bang nakarinig sa amin at kung nakarinig ka ay sumigaw ka. Luckily, yung isa po ay nakapagsigaw na nandun siya sa area. So yun, doon nakafocus yung conduct po ng search and rescue. Walang sinayang na oras sa mga rescuer para hanapin ang 3 pang biktima. Hapon na namatagpuan ang bangkay ng isang lalaki. Nakita namin yung isa na nasa bandang gitna po nung area na nandun yung barracks.
Bago naman po yung ginawa yun, meron pong Coast Guard na K9 unit na nagawa po ng pag-check doon sa area, kasama po yung K9 nila na aso. Tama po, yung nakita namin ng isa ay doon po talaga nakita yung tumigil yung aso. Ayon sa mga otoridad, ang barak sa mga biktima ay nakatayo sa isang private property sa Tagaytay City. Ang bumigay namang pader at gumuhong lupa ay mula sa isa pang private property, pero bayan ng silang na nakakasakop. Initially po, ang nangyari ay nagkaroon po ng collapse ng structure, yung wall na retaining wall, nag-collapse, kaya po yung lupa doon sa taas ay gumuho po papunta doon sa site ng meron pong barracks, yung worker naman po sa kabilang property. Yung buong area na yung kahabaan po na sinasabi nila from the kitchen hanggang doon sa mga kwarto-kwarto nila ay talaga pong natabunan ng putik. Kahit gabi na, nagpatuloy ang search and rescue operations para sa 2 pang nawawala. Mano-mano ang pagpapala sa mga putik. Dahil sa malakas na buhos ng ulan na pagpasyahan ng mga rescuer na itigil muna ang paghahanap pasado hating gabi. Yung area po ay saturated siya, putik po talaga siya, yung area. So the struggle was there on the side of the rescuer, even doon sa aming backhoe na dinala doon. Lumulubog siya ng lumulubog habang patagal siya nandun sa area ng pinangyarihan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang binatilyo sa Mangaldan, Pangasinan matapos mahulog sa ilog. Chris, bakit siya nahulog? Rafi, napabitaw sa pagkakahawak sa handle ng tulay sa ilog ang biktima kaya siya nahulog. Base sa investigasyon ng Mangaldan MDRRMO, kasama ng biktima ang 3 nilang kaibigan malapit sa Old Mangaldan River. Kiniliti raw siya ng isa sa mga kaibigan dahilan para makabitaw siya at mahulog sa ilog. Ayon sa Mangaldan Public Information Office, pagkalunod ang ikinamatay ng binatilyo. Inabot pa ng mahigit sa 4 na oras ang pag-retrieve sa katawan niya. Sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang 18 anyos na kumiliti umano sa biktima. Wala siyang pahayag. Sa Mangaldan pa rin, patay ang isang pedicab driver ng malunod din sa Payas Creek. Kinilala ng Mangaldan PIO ang lalaki na si Martin Boclares. Ayon sa mga taga-barangay, pauwi na noon ang 48 anyos na biktima nang madulas siya at mahulog sa sapa. Posible raw na hindi niya ito napansin dahil sa baha sa lugar. Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Barangay San Jose dito po sa Navotas, isa sa pinaka-apektadong barangay dito po sa kanilang lungsod, no? Dahil sa patuloy na paghagupit ng habagat at pinalala pa ng high tide dito sa kanilang lugar. Ang resulta po talagang halos araw-araw mula noong Lunes talagang baha dito sa kanilang lugar, ano? At kaya naman po isinailalim na sa state of calamity ang kanilang lungsod. Baha rito sa kanilang lugar dahil sa panibago na naman na pader na gumuho matapos nga po yung malakas na pagragasaan ng tubig dun sa ilog, dun sa Malabon na Navotas River. Kanina po, nandun po tayo sa lugar na yon, dun sa may tabi lang nung pader mismo na gumuho. Pero kinailangan po tayong lumikas doon dahil yung nilagay po nilang mga temporary na mga sandbag na magsisilbing proteksyon para hindi umapaw sana yung tubig ng agad-agad papunta dito sa mga kalsada dito sa lugar ay bumigay na rin. At dahil din po yon sa malakas na pagragasa pa rin ng tubig sa ilog. Kaya ang resulta, kung makikita ninyo, hanggang tuhod ko na po yung baha dito sa kanilang kalsada, no? Sa kabila po ng sitwasyon, meron pa ring mga tao, mga residente rito na patuloy na naglalakad sa may baha, sinusuong yung baha, pero halos kakaunti na lamang yung mga motorista na nakikita natin dahil syempre baka tumirik po yan, no? Karamihan mga pedicab na lang yung sinasakyan ng mga residente rito. Mahigit 1,800 na individual na po ang nasa mga evacuation center. Yan po muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Navotas. Ako po si Mariz Umali, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Silipin natin ang sitwasyon sa Baguio City kung saan may kabi-kabilang landslides. May mga bumagsak ding puno
At may ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Rafi, 2 babae ang nirescue ng mga otoridad matapos silang matrap at matabunan ng putik dulot ng landslide sa kanilang lugar. 4 na bahay ang apektado, isa rito ay tuluyang natabunan ng lupa at putik. Ang mga apektadong pamilya naman inilikas sa ligtas na lugar. Sa lakas ng ulan sa buong Magdamag, rumagasa ang tubig sa mga kabahayan sa Purok 2 Outlook Drive sa Baguio City kaninang alas 6 ng umaga. 4 na bahay ang apektado. Isa sa mga ito ay tuluyang natabunan at na-wash out ng landslide. 2 babae ang pinagtulungang ilabas sa kanilang mga bahay matapos matabunan ng lupa at tubig dulot ng landslide. Inilikas naman ang iba pang apektadong residente at ngayon ay nananatili sa evacuation center. Sa Outlook Drive pa rin, humambalang sa kalsada ang malaking puno. Ilang bahagi nito ang tumama sa mga linya ng kuryente. Nabagsakan din ang isang van. Nabasag ang windshield. Kaninang umaga, nagpulong ang Baguio City LGU na pinangunahan ni Mayor Benjamin Magalong. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 30 ang bilang ng insidente ng pagbagsak ng mga puno. 34 ang landslide, erosion at rockfall. Narito ang pahayag ng isa sa mga residente at ni Mayor Benjamin Magalong. Relatively affected tayo rito. And we are now under signal number 3. That would translate to about 80, 81, or 82 individuals. We have about 17 houses na damaged. Actually, out of the 17, 2 doon ang totally damaged. Nagising ako, akala ko lang po may gumiba na bahay. Yun po pala lahat, yung buong bamboo po, papunta na sa bahay namin. Tapos yung bahay po na nagiba dyan, dumiretso na din po sa tapat namin. Binaha ang dinarayong strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Nagmistulang lawa ang taniman dahil sa walang tigil na malakas na ulan dulot ng bagyong Emong. Ilang bahagi ng Benguet ang isinailalim sa wind signal number 3 at 2 dahil sa bagyo nitong mga nakalipas na oras. Yan po ang video ng matagumpay na pagsagip sa 2 mangingisda matapos anurin ng malakas na alon ng kanilang bangka sa Mamburao Occidental, Mindoro. Unang nag-deploy ng mga rubber boat ang mga rescuer para mahanap ang mga mangingisda. Nang makalapit sa baybayin, nagtulong-tulong ang mga otoridad at residente na hilahin sila gamit ang lubid. Nasa ligtas na kalagayan na ang 2 mangingisda. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, lumampas na sa critical level ang water level sa Laguna de Bay. Baka raw magtagal na yan bago bumalik sa normal level. Balita hatid ni Von Aquino. Lumampas na sa critical level ang water level ng Laguna de Bay. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, umabot na ito sa 12.51 meters, mas mataas sa 12.50 meters na critical high threshold nito. Kapag ganito, sa assessment ng LLDA, aabuti ng ilang buwan bago ito bumalik sa normal level kahit mabawasan ng pag-ulan. Ito po yung sitwasyon dito sa Aplaya Baywalk sa Calamba City sa Laguna, kung saan makita po natin yung tubig ng Laguna de Bay ay narito na po sa Aplaya. Yun nga po pagitan halos hindi na makita dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. At sa kabila nga ng delikadong sitwasyon dito sa Lawa ay nagpatuloy pa rin yung ilang mga mangingisda sa pagpalaot. Kalmado pa naman. Normal lang naman ang sa laot eh. Pag masama ang panahon, nagbabawal lang pag may signal. Bawal lang kami lumayag. Medyo tumaas ngayon ang tilapia. Gawa ng masamang panahon. Pahirapan naman ang paglikas ng ilang residente sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna dahil ayaw nilang iwan ang kanilang bahay. Nagdulot naman ang mabigat na daloy ng trapiko ang baha sa Main Road, Manila-Calamba Road. Sa Paete, Laguna, pumasok na sa Manila East Road National Highway ang tubig ng Laguna Lake, kaya naman nahirapang makaraan ang mga motorista. Nanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga nakatira sa mababang lugar na lumikas na. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pwede na pong mag-apply ng emergency loan ng members at pensioners ng GSIS sa ilan sa mga nasalantang lugar. Bukas na ang application para sa 4 sa calamity declared areas. Hanggang August 23, pwede mag-avail ang mga taga-Umingan, Pangasinan at Kalumpit, Bulacan.
Hanggang October 23 naman para sa mga taga Cavite at Quezon City. Abot sa 20,000 pesos ang pwedeng hiramin ng first-time borrowers. Hanggang 40,000 pesos naman para sa mga may existing emergency loan na. Mas madali na rin daw ang pag-apply gamit ang GSIS Touch Mobile App. Sabi ng GSIS, asahang madaragdagan pa ang mga bubuksang area sa mga susunod na araw. Hinihintay na lang daw nila ang calamity declaration ng iba pang LGU. Beep 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 sa mga motorista, may nakaamba na ulit na pagbabago sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 50 centavos kada litro ang posibleng taas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Posibleng bawas presyo naman na humigit kumulang 10 centavos o halos walang paggalaw sa presyo ng gasolina, habang sa kerosene may nakikitang humigit kumulang 30 centavos kada litrong taas presyo. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto sa taas presyo ng mga produktong petrolyo ang mga pagbabago sa US trade policies. Maulang Biyernes mga mare at pare, nakibahagi ang ilang sparkle artists sa repacking ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation para sa mga apektado ng masamang panahon. Kabilang sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Jess Martinez, Aya Domingo, John Vic de Guzman at Mad Ramos. Tumulong din sa repacking sina Arnold Reyes at Tart Carlos. Para sa kanila, patunay itong tayo ay isa sa puso ngayong may kalamidad. Gusto rin talaga namin itong gawin kasi syempre para sa mga kapuso natin na talagang nabaha ngayon. Ang daming tao ulit na nawala ng bahay, na-stranded ulit, syempre wala rin silang food, so dito kami para tumulong. Si Dingdong Dantes naman nag-donate ng mga germicidal soap sa GMA Kapuso Foundation para ito sa mga residenteng lubhang apektado ng baha at unang pananggarin sa sakit na leptospirosis. Alam niyo, sa mga panahon kagaya ng ngayon, tuwing may sakuna, bawat tulong kasi napakahalaga. Napakalayo ng nararating ng bawat kontribusyon ng lahat ng mga kababayan natin through bayanihan.